Ayun, hello, magandang tanghali or magandang araw sa lahat. Muli ako si Hagawa Dax ng Barangay 158. So yun, sabi nga natin, pag-uusapan natin ang 20% Barangay Development Fund. Tapos na tayo sa Barangay Council, Barangay Development Council and Barangay Development Plan. So ngayon ay ang 20% or guidelines on the 20% Barangay Development Fund. So BDF ay bahagi ng pondo ng barangay mula sa IRA or Internal Revenue Allotment na ngayon ang tawag na ay NTA or National Tax Allotment. Naging NTA ang tawag alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema sa Mandanas versus Garcia case noong 2022. So BDF, the 20% Barangay Development Fund, it is a mandatory allocation for barangay NTA for barangay projects that promote socio-economic development and general welfare. So, yon ang 20% Barangay Development Fund. So, our legal basis kung bakit may 20% Barangay Development Plan ang isang barangay ay unang-una na dyan ang ating RA or Republic Act 7160 or the Local Government Code of 1991 na nagtatakda ng 20% ng NTA ng barangay ay dapat gamitin sa mga proyektong pangkaunlaran or development. Then also, nag-uutos ang mga memorandum circulars ng DILG that provide guidelines on proper fund utilization. So ano-ano mga projects na maaaring pondohan ng 20% Barangay Development Fund? So napag-usapan natin muli ang tungkol sa Barangay Development Council at ang Barangay Development Plan. So ang pondo ng 20% Barangay Development Fund ay mga nasa plano ng Barangay Development Plan na plinano ng mga Barangay Development Council na makakatulong sa ekonomiya, kalusugan, infrastruktura at pangkalikasan ng ating barangay. So the 20% BDF must be used for PPAs that enhance economic, social, and environmental development gaya ng projects like roads, bridges, pathways, drainage system, flood control system, or even seawalls. Also barangay halls, multi-purpose buildings, and health centers. Infrastructure projects also includes water supply and sanitation systems, street lights or solar lights projects. Yan ang mga kasama sa infra projects natin na pwedeng punduhan ng 20% Barangay Development Fund. And of course, hindi mawawala ang ating economic and livelihood gaya ng skill trainings and livelihood assistance. Support for micro, small, medium enterprises or ang tinatawag natin na MSME, micro, small, and medium enterprises. So kung meron tayong agricultural lands, pwede din yon sa economic and livelihood. Then next is for health and social services like medical missions and free check-ups, feeding programs sa mga malnourished nating mga kabataan, constructions of daycare centers and senior citizen centers, so sa health and social services natin. And of course, disaster risk reduction and climate change adaptation, emergency responses, equipment, mga rescue boats, first aid kits, training sa paghahanda sa kalamidad, tree planting or reforestation projects, and environmental protection programs pwede din dyan sa 20% Barangay Development Fund, like solid waste management or recycling facilities, yung tinatawag natin na mga MRS or MRF. Pwede din tayong mag-ano dyan sa river and estero or coastal cleanup programs, mga ganyan, more on environmental protection. So yan yung mga dapat nating pondohan ng 20% Barangay Development Fund. So ano naman yung mga restrictions of usage ng 20% Barangay Development Fund? So yun yung mga hindi maaaring paggamitan ng pondong to. So, hindi pwede dyan ang salaries, wages, bonuses, and allowances ng mga barangay officials o barangay
na nakakasama sa barangay. Hindi rin pwede ang administrative and operational expenses like kuryente, tubig, internet, at iba pang mga gastusin for daily operations ng barangay. At lalong-lalong hindi pwede natingin sa personal and political purposes. So mga proyektong pang sariling interest. So yun yung mga restrictions. So ano naman ang proseso sa paggamit ng pondo or planning and implementation process? So the first process is, of course, ang paghahanda ng AIP or the Annual Investment Plan. So every barangay must prepare an AIP specifying projects funded by the 20% development plan or fund. Listahan ng mga proyekto na approved ng Barangay Development Council. So kasama sa budget, tapos ang AIP ay dapat pinapadala sa DILG and COA for monitoring. So the second process ay fund disbursement or implementation. So funds are usually released to the barangay quarterly. So quarterly ang release ng pera sa barangay. At dapat maipatupad ang mga proyekto ayon sa plano and proper documentations and reporting. So the third process ay, of course, monitoring and compliance. So sinusuri po ng COA or Commission on Audit kung tama ang pinaggamitan ng pondo. So if there are issues, DILG and barangay residents, DILG or the barangay residents can report misuse of funds. Sa panghuling bahagi ng 20% Barangay Development Fund ay ang reporting and accountability. So barangay must submit financial reports on fund utilization. So mga residente natin can request a transparency reports kung paano nagastos ang pondo. At yan ay nakalagay dapat sa ating Barangay Full Disclosure Board sa labas at sa loob ng isang barangay. So yun yung pinag-usapan natin noong nakaraan, yung Barangay Full Disclosure Policy. So yun lamang ang mga proseso ng barangay ay 20% Barangay Development Fund na tinatawag. Diba? Ang iksi lang, pero ano yan, mahalaga. So yun, 20% Barangay Development Fund, more on pondo sa pagpapaunlad ng isang barangay. Bye-bye. Good